2 ng Agosto, nang ganapin ang 9th UCF-UCA Medical Dental Outreach Mission sa pangunguna ni Reverend Dr. William C. at mga kasapi, mag-aaral at magulang ng United Christian Fellowship, United Christian Academy at UCA College of Asia. Bago simula ng misyon, ay nagtipon-tipon muna ang mga volunteers para sa isang inspiring words mula kay Reverend Dr. William C. Organized, competent, loving people, and the most important thing is what? Without self-interest. Ha? Sabi nga ni Kuya, selfish lang. Okay ba? Matapos nito, ay sabay-sabay na nalangin ng lahat ng mga volunteers ng Medical and Dental Mission. Higit sa 2,000 kababayan natin sa lungsod ng Parañaque ang nabiyayaan ng libreng konsultasyon sa doktor, libreng bunot ng ngipin, at libreng mga gamot at bitamina. Pagkasikat pa lamang ng araw, ay unti-unti nang dumating ang mga benepisyaryo ng misyon na ito. Mga bata, matanda, babae at lalaki ang pumila at dumaan sa maayos na proseso at sistema ng medical mission. Matapos magparehistro ng mga pasyente, sila ay sumiilalim sa isang maikling interview patungkol sa kanilang medical history at ilan pang mahahalagang impormasyon. Matapos nito, ay dumiretso naman ang mga pasyente sa vital signs area upang kunin ang kanilang taas, timbang, blood pressure, at ilan pang mga datos na kakailanganin sa konsultasyon at pagpapabunot ng ngipin. Ilang minuto lang sa pila ay sumalang na agad ng mga pasyente sa libreng konsultasyon sa mga doktor at pagpapabunot ng ngipin. Matapos ito, ay niresetahan na sila ng mga gamot na kanilang kailangan na libre din nilang nakuha mula sa pharmacy. Maraming tao ang lumisan ng may ngiti sa kanilang labi dahil sa medical dental mission na ito. Mga taong nakaranas ng kalinga at angkop na atensyong medikal. Mga taong lubos ang pasasalamat sa isa na namang biyayang hatid ng mga taong may malasakit sa kanilang kapwa. Maganda kasi nakakatulong sa mga bata na may sakit. Ay, salamat na lang po kay Mayor Edwin, kay Pastor William. Salamat po kay Kuya Edwin Olivares Igan Landicho, Pastor William, sa medical mission na po. Maraming salamat po, Mayor Edwin, sa tulong niyo po sa amin sa pagpagamot. At saka kay Reverend Pastor William, thank you po. Sir Olive Del Monte po, thank you po. Maganda, nakakatulong sa mga kabataang merong karamdaman. Maraming po salamat sa medical mission ko dito kay Mayor Edwin Olivares, kay Landicho, Igan Landicho, at saka po kay Pastor William. Maraming pong salamat. Katulad ko, nagkasakit, hindi makapacheck up, walang pang-pacheck up. Yung nabigyan kami ng gamot na hindi na kami bibili. Maraming salamat po kay Edwin Olivares, Eric Olivares, at Pastor William. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Oli Belmonte. Maraming salamat din po, Congressman Eric Olivares. Salamat po sa medical mission. Maraming salamat talaga kasi malaking tulong sa amin bilang mahirap. Talagang sobrang appreciate namin yung ginawa nila. Salamat sa tulong ni Kuya Edwin, ni Kuya Igan Landicho, tsaka si Kuya Oli Belmonte, si Congressman po, si Olivares, tsaka si Pastor William. Thank you po talaga. Maraming salamat, tsaka God bless po. Salamat po na kami tulong.
Salamat pa kami ng tulong. Thank you po. Ano kasi nakakatulong po sa mga tao dito, lalo sa mga bata na may sakit. Na marami pong na natutulungan sila, lalo po libreng gamit. Maraming salamat po sa kay Mayor Edwin Olivares. Maraming salamat din po kay Pastor William. Thank you din po kay Sir Oli Belmonte po. Maraming salamat po talaga sa tulong nila. Ayun lang po. Salamat. Kaalinsabay ng Medical and Dental Mission ngayong Agosto ay ang pagdiriwang din ng 17th Foundation Day ng United Christian Academy. Sa isang maikling programa ay nagtalumpati ang chairman ng UCA na si Reverend Dr. William C. na ipinakilala sa pamamagitan ng isang espesyal na AVP. We have three basic norms of UCF. First, we would like to develop leadership and covenant to enlarge our programs. And we're looking for people who have character, competence, compassion, and courage. Pinili ko po yung huli yung word na courage kasi kapag duwag ka, wala ka pong magagawa. By the way, we only have one life to share. Second, our mission is holistic, as you can see, our ministry. So, we engage in education, health, livelihood, housing, business cooperative, orphanage, and home for the aged. These are our visions. Thirdly, our norms is to evangelize the gospel. And the results, if we go for these norms, you would have a good family, a success in education, a promising community and civic programs and services, success in your works and business. Conclusion, in Matthew chapter 7 verse 17, isa lang po sinasabi niyan. Every tree that does not bear good fruit is cut down and thrown into the fire. Therefore, by their fruits, you will know people by their fruits. Why? Because the worst thing that a good man to do is to do nothing. Let's go out. Let's participate. Let us help people. Let us pray. Let us ask the Lord, what are the best things in life to do? The reason why I joined Kuya Edwin in this last crusade is because I look at the heart of a person. Kita ko sa kanya yung puso. Itiniyak ko yung mukha ko, pati simbahan namin, pati pamilya ko, itiniyak ko talaga sa kanya. Why? Because I believe not only he will become the next mayor, but he will be a good mayor. Palakpakan natin. Intending to get any. Why? Because I am so glad and happy. Ako masaya na po ako maging partner ninyo. Amen? So that we can serve people. No? And we're so happy. Could you imagine, pwede pala kaming gamitin ng Panginoon sa ganyang paraan. Amen? At sa maraming pagkakataon, I encourage everybody, please, do something. People are there, they are really in need. Napakaraming nangangailangan. Naniwala ako sa tulong ni Kuya Edwin ngayon, sa pamahalaan at Parañaque. Marami po kami matutulungan, marami po tayo mapag-aaral, at marami po tayo mabibigyan ng bahay. Amen? And we're so thankful. I'm a simple person. Hindi po ako politician. Ako po'y pastor, and I would remain one. Maligaya na po ako maging advisor. Nakikinig sa advice ko, natutuwa na po ako niyan. At kung meron pa po ako ibang magagawa, gagawin ko. Para lang, una, makapaglingkod tayo sa ating kapwa. If you want to serve people, serve your city first.
then as you serve them, your service will be extended. Maraming pong salamat sa inyong pagparito at pagpakain po kayo ng Panginoon. Ang matagumpay na misyong ito ay dinaluhan din ng mga supporters, sponsors at ilang nanunungkulan sa ating pamahalaan. Successful po itong medical mission po na ginawa ni Pastor at ang pagtulong po natin sa ating mga kapwa ay talagang nanggagaling sa puso po natin ang pagtulong. Ang masasabi natin sa medical mission, maayos. Nakikita ko dito na organized at saka dumaming nakisama sa atin. Salamat dito kay sa UCA sa pamumuno ni Pastor William at saka si Pastor James. Salamat po. Sabi ko, Pastor, parang ang loob ko yung parang umano sa damdamin ko, ordinaryong tao nakakagawa ng ganito. Ano pa kaya kung maging ano sa barangay? Kasi ang barangay may pondo, di ba? Sana kung sakaling halimbawa mabigyan kami ng pagkakataon, it's a big na igawing project ito sa barangay. Kasi ordinaryong tao lang si Pastor, nagawa niya to sa individual niya sa kanyang how much more sa barangay, di ba? Regarding dito sa really this beneficial to the people, especially dito sa paligid ng Forte State. Tutuwa ako dahil maraming natutulungan ng mga mahihirap. Actually, yung dalawang matron dyan na nakapila pa maaga pa, tapos yung mga ibang kwan, nagbibigay kasi ng ticket They're really grateful na nangyari. So talagang malaking tulong sa mga wala. Very great help talaga to the poor and everything. At nakikita ko dedication ni Pastor na larangan nito. It's good. Maraming salamat po at napakaganda naman po ang dito ang pagkakaserbisyo ng ating mga kasamahan, lalong-lalo na po sa mga estudyante at manggagawa ng UNC School. The medical mission is very organized. Ang ganda, ang daming volunteers. It's very well coordinated. I'd like to congratulate the organizers as well ng ating church, ating mayor, si Kuya Edwin, for a job well done. Dahil nakita naman natin even, I think the volunteers are naka-uniform, the staff naka-uniform din, even the doctors, ang ganda, kompleto sa gamit. And siguro if I may say, ito sa isa sa mga magagandang medical mission na napuntahan ko. Very well organized. Again, congratulations sa inyo sa UCA. Congratulations at kay Pastor. Happy birthday ulit. Thank you and God bless you all. As usual, successful event na naman tayo at siyempre natutuwa naman ako na napatuloy. We're always doing this. And siyempre ako naman, lagi naman ako nakasuporta sa inyo. Very close naman ako sa inyo. So, happy ako. As we can see, na naman tayo, very successful event. And I think just one of many. Diba? Marami pa tayong susunod na mga proyekto. At I'm sure, lagi naman ako rin para tumulong. At present, satisfied ako dahil sa maraming taong pumunta. At the same time, consider as patients natin yan. At least makakatulong yan sa yung nagbigay na katulad ng Pastor, nagbigay ng medical and dental mission in coordination ng City Health Office. Nakipag-coordinate si Pastor sa amin. Ako ang City Health Officer ng Health Office, no? At ang part po namin magbigay na manpower. Medical, doctors, at the same time dental, at the same time mga nurses and midwives kung meron. Okay naman po. The process naman po, medical mission po. It was really organized naman. And then, may mga tao naman na nabigyan ng lunas sa kanilang kailangan. So far, so yun ang nakikita ko po. At ang balita ko po, napakadaming tao ang nakinabang dito sa inyong medical dental mission. So, I hope na every year magawa niyo po ito and keep up the good work. Kaya nagpapasalamat kami na napasama kami dito sa grupuhan na ito. At napakaganda, talaga namang kaigaya at saka talagang si Pastor at ang UCA talagang may pagmamalaki natin sa ginagawa nila. Masaya ako na merong mga tao kagaya ni Pastor William na ginintuan ng puso para ka mag-organize ng ganitong klaseng movement, ng ganitong klaseng event para sa mga mahihirap. Alam naman natin na hindi madali mag-organize ng ganito.
Kaya naman malaki ang pasasalamat ko kay Pastor William sa punang lahat ng mga sumuporta sa kanyang kanaisan na makatulong sa ating kapwang mahihirap. Ako po ay natutuwa at ito po ay hindi ngayon lang nangyari. Ito po ay halos taon-taon at simula po na ako maging kapitan ay nagkaroon na tayo ng ganito. Maraming salamat po sa ating Pastor William. Dito po ay pinakita niya na hindi lamang yung edukasyon ang kanyang nais iparating sa ating kabarangay, kung hindi pati yung sa kalusugan. Maraming salamat. Pagpalain po sana ng Panginoon si Pastor at sana po ang programang ito ay hindi lamang ngayon, lumawig pa. Mabuhay ang Barangay San Antonio. Alam nyo, gusto kong kuhanin ng pagkakataong ito upang pasalamat sa ating butihing tagapangasiwa ng UCA-UCF sa katauhan ng ating minamahal na Pastor William C. Sapagkat sa kanyang liderato, nakikita natin ang maigting at maalab na partisipasyon ng local ng non-government agencies sa katauhan niya na tumutulong hindi kapalit ang kung anuman sa gobyerno, kundi ito talagang tulak ng kanyang ministeryo na maglingkod sa sambayanan. At nakakatuwa, sana ito maging ehemplo, modelo ng kahit na sino may mga ganong kalagayan. Ito ang magbukas sa isipan ng mga may kakayanan na tumulong. Hindi ang iniisip ay trabaho lamang ng gobyerno ang pagtulong sa constituents. Dumalaw din ang butihing mayor ng Parañaque na si Kuya Edwin Olivares upang saksihan ang misyon at batiin ng UCA sa ika-17th Foundation Day nito. Bago ang kanyang talumpati, si Kuya Edwin ay pinakilala sa pamamagitan ng isang AVP. Ito ang isang maganda at isang makadiyos na hapon po sa atin lahat. Purihin po natin, alapakan po natin. It is my honor and privilege to be part of this momentous day wherein we are celebrating our 17th anniversary of United Christian Academy. Palakpakan po natin. Nung po pinanonood ko po yung audiovisual presentation ng ating pong paaralan at ating pong mahal na Pastor William C. Nakukudan yung a man with a mission, di ba? A man with a purpose. For the past 17 years, our school, the C family, have been shepherding the people, not only in Barangay San Antonio, not only the city of Parañaque, but all over the nearby city here in Metro Manila. Nakita po naman natin yung kanila po pagkalinga at pagtulong sa ating po mga nangangailangan. Ano po yung man for the mission? Kita po natin, Pastor C is a very successful family man. Ang kanyang mga anak, evaluate professionally, kanyang may bahay, katulong niya. Made na po siya for his family. Hindi po tumitigil po doon. Hindi po tumitigil yung kanyang po misyon sa kanyang pamilya. Kanyang mission. Lumabas po siya sa sinatawag niyang comfort room, yung kanyang comfort stage, yung kanyang pong comfort, yung kanyang pong pamilya. Lumabas po siya yung kanyang shell, outside his shell, para po makatulong po sa ating po mga kababayan, not only in Parañaque, but all over Metro Manila. Alam po ninyo, this school has been given quality education on our students, pero hindi po sapat po yun. Sabi nga nila, dapat mas makatulong po tayo yung nanubusan. At kanina po, ako po yung touch doon po sa audiovisual presentation. They go out of their way, pupunta po sa ibang lugar, tinitignan yung mga street children, tinitignan po yung mga walang bahay na nakatira sa kalsada, kung gaano po kahirap ang buhay po sa atin. Tayo may mapalad po tayo, kumakain po tayo ng 3 beses sa isang araw. We can let our students, our kids, our sons and daughters go to right school. Yung po natin kababayan, hindi po kayang gawin po yun. O yung gusto ipakita po ni Pastor William C. and his family. Yung pong ating pong obligasyon, ating pong misyon sa ating pong mga kababayan.
Hindi po sapat na ating pamilya ng ating titignan, but rather, we should see and do something what we can do on others who are in needs sa kailangan po natin mga tulong. Yun po yung pinaka-advocacy, yun po yung pinaka-mission and vision ng ating paaralan at ng ating pamilya ni Pastor William C. Po ninyo, napakaswerte po natin na nandiyan po siya na handa po tumulong sa ating city government. And expecting anything, monetary consideration, any position, hindi po siya nag-expect po doon. What we want is to see a new Parañaque. We want to see a progressive city of Parañaque. Kami po, nila Bong, nila Tess, nila Dr. Al, Oli, we're gonna do it alone. Kailangan po namin ng tulong ng ating mga private individuals. Kailangan po natin ng mga tulong ng ating mga pastors. Kailangan po natin ng suporta ng ating pong mga NGOs, mga people's organization, para makita po natin at mabigyan po natin ng solusyon yung dapat bigyan po natin ng tugon at priority in our city. Fighting a war. May gera po tayo nilabanan. Ano pong gera nito? Hindi po ito gera na katulad ng ating mga bayani na pinagtanggol ang ating bansa sa mga foreigner na sasakop ng ating bansa. I am talking, we're fighting a war against poverty. At kababayan na nakita po natin sa audiovisual presentation na hindi po nakakapag-aral, hindi po kumakain ng 3 beses sa araw-araw, hindi po tamang binibigyan ng pabahay at lupa. Yung po ating pong obligasyon. It is our obligation, not only as an elected official, but as an individual, to address this problem. Ako po ay natutuwa, nakapartner po natin ng ating Pastor William C. sa po ng ating mga kaibigan para labanan itong kahirapan na ito. Ano po yung ating dapat bigyan po ng pansin? Una, we should have to provide education sa ating mga babayan. At kanina, pinakita po ni Pastor C yung kanyang pong social commitment, social responsibility by giving scholarship to student, deserving student in our city. At tumasa kayo, Pastor William C., andito po ang city government to expound this scholarship that you are given in this great academy. Alam po kami natin. Dito tayo para tumulong po sa ating healthcare. Nakita naman po natin this morning, more than 2,500 indigent patients ang binigay po ng tulong ng ating pong eskwelahan. Kung biro po yun, 2,500 patients around this neighborhood, as far as BF, may nakarating pa rito para po pumunta rito sa medical mission. At makikita po natin yung pangangailangan ng ating pong mga kababayan. Kaya nga po, this coming August 20, magkakaroon po tayo ng groundbreaking doon po sa ating pong hospital na gagawin sa La Huerta. Doon po sa La Huerta, we will be expanding that for 120 bed capacity. Yung po ating tawagin na Parañaque General Hospital. At yan po yung pangako po namin ng city government with the help of other entities. Itatayo po natin po yan. Early next year, bubuksan po natin yung Parañaque General Hospital. Hindi po solusyon po rin yun. Kailangan po, bigyan po natin ng pansin yung ating po mga barangay health center. Sabi nga nila, yung po barangay health center, yan po yung front line. Before delivery, o padala po natin yung ating pasyente sa Parañaque Community Hospital, dapat doon pa lang sa barangay health center na bibigyan na po ng bigas. Ito po yung tinatawag natin primary health care. At nandito po ang ating pong head ng ating pong health office, at Dr. Ramos, malapakan po natin siya. Ako ang supervising department head ng ating pong 16 barangay na meron po kanya-kanya pong health center. At ang layo rin po natin po dito, pagandahin, ayusin, dagdagan ng servisyo, at magtawagin po ng bawat isa pong health center na magkaroon po ng mga line-in para naman po magkaroon po tayo ng isa po tinatawag na primary healthcare dito po sa ating lugar. At yan po ang ating pong gagawin pagdating po sa health.
dito po sa ating health program. Ano pa po dapat bigyan po natin ng tugon? Generations of job, trabaho, and livelihood. Gusto po bagitin po sa inyo that there is a very big future for our city. We are very lucky that we are the host of the entertainment city. Initially, they provide more than 5,000 jobs. Ang kailangan na po natin, Pastor, we should prepare our constituent. We should prepare them with proper equipment, proper knowledge, through education, to match what the people, locators need para po maipasok po natin ito pong ating mga bata. At rest assured, our resident of Parañaque will be the first priority to be employed in this entertainment city. Hindi lang po natin tulungan po yung ating po mga kababayan pagdating po sa mga paluman na bahay, the housing needs. It is a dream of every individual, every mother and father of the family to have your own house and lot that you can call a home for your family. Yung po yung ating pong pag-aaralan, yung po yung ating pong bibigyan ng prioridad, kung paano natin bibigyan po ng tulong yung lahat po ng ating mga mission area po dito. At rest assured, our Umano department, our housing department will do everything to make sure that there will be a pleasant home for each residence in the Parañaque, in the city of Parañaque. At ako po'y nangangarap na balang araw dito sa lungsod ng Parañaque, wala na pong tatawagin na squatter sa sariling bayan sa lungsod ng Parañaque. At siguro po, sa pa natin bibigyan po ng tugon, yung bigyan po natin ng priority ang ating mga senior citizen, diba? At least maramdaman po nila yung pong pagmamahal ng ating city government. Yung pagkalinga at pagmamahal ng senior citizens. We're planning by next year, magbibigay po tayo ng cash gift every birthday and Christmas of all senior citizens in the city. Kung po'y nakikiusap po sa inyo, tularan po natin yung pong advocacy ni Pastor C. After the family, tumulong sa komunidad, tulungan yung mga nangangailangan, yan po dapat po natin gawin. Yan po dapat natin papuntahan. Magsama-sama po tayo for the new Parañaque at umasa po kayo na kami po sa naglilingkod po sa lungsod ng Parañaque. Kasama po ang ating mga kaibigan ay maglilingkod na po katapatan dito sa ating lungsod. So muli po, in behalf of the City Government of Parañaque, congratulations to our 17th anniversary of United Christian Academy, and I will get this opportunity to greet you a happy birthday. Maraming salamat po. Dahil sa sama-samang pagkilos at taos-pusong paglilingkod, ang 9th UCF-UCA Medical Dental Outreach Mission ay isa na namang tagumpay. Tagumpay ng pagbabayanihan. Pagbabayanihan ng mga taong may tunay na puso sa paglilingkod. Paglilingkod na naghatid ng biyaya at pagmamahal ng ating dakilang Diyos. Purihin ang Panginoon para sa 9th UCF-UCA Medical Dental Outreach Mission. United Christian Fellowship
And United Christian Academy would like to thank the following for making this event possible. Honorable Mayor Edwin L. Olivares, Mrs. Janet A. Olivares, Honorable Congressman Eric L. Olivares, Mayor Captain Pablo Olivares, Honorable Congressman Jonathan De La Cruz, Dr. Al Ramos, City Health Office, Mr. Guillermo R. Gatos Jr., Mr. Oli Belmonte, Joel Egan Landicho, UCA students and parents, UCF Young Professionals Fellowship, UCF Mount Tabor Recreation Center, UCF TV, UDEMCO, Miss Eva Nono, PIO, PCSO, Captain Paul Casale, Gold Sound Marketing, Toby Marketing Incorporated, Mr. Brian Chua, Sammy's Radiator Shop, Hong Seng Commercial, GlaxoSmithKline, Natrafarm, Pfizer, Peria Pharma, Performance Link, A Global Care, Mr. and Mrs. Butch and Grace Mongalso, Mr. and Mrs. James and Ramsey Panganiban, Mr. Roselito Poblete, Miss Divina Aram, Miss Catherine Roque, Mr. Elpidio Tan, Mr. and Mrs. Felicissimo Tan,